Dalaga na buntis, nung 18 years old pa lamang at iniwan nga ng kasintahan. Pero pinalaki ang 3 nga nilang anak. Pero paano kung ito palang magligtas sa kanila sa sunog makalipas ang ilang taon? Mapatawad pa kaya niya ito? Sabi nga nila may mga bagay na talagang hindi mo na pwedeng balikan pa at mananatiling alaala na nga lamang. Pero anong gagawin mo kung biglang magpakita nga ang taong sobrang nanakit sa'yo? Ito ang kwento ng buhay ni May. Bilisan nyo! Malakas na ang apoy! Yung bahay ko, tulong! Nasaan na ba ang mga bumbero? Tinutupok na ng apoy ang buong lugar. Iyak at sigaw nga ng isa pa. Sir, unahin niyo na po yung bahay namin. Umiiyak na sabi naman ng isang matandang babae at hinawakan pa nga ang manggas ng damit ni Kevin. Tabi, magsitabi kayo. Sigaw nga ng kasama nga niyang si Fardo habang hila-hila nga nila ang hose ng tubig. Nakadagdag pa nga na masikip nga ang lugar at napapalibutan pa nga sila ng mga iba't ibang klase ng taong umiiyak habang pinagmamasdan ang bahay nga nilang natutupok. May isang galit dahil gustong unahin nga ang bahay nila ngunit hindi naman kaya nila Kelvin na unahin ang medyo malayo at hindi nga makakapasok ang kanilang truck. Sabi pa nga ng isang chief, tutulungan namin kayo pero please lang, wag na muna kayong humarang sa daan. Sigaw nga ng commander-in-chief ng kabomberohan. Pero mapili talaga ang mga tao at nakikipagunahan pa nga sa kanila. Napailing na nga lamang ang lalaki. Hanggang mas nagkagulo pa nga ang lugar. Dahil sa may nag-aaway na nga. May nagnanakawan pa nga. Samut-sari na nga ang nangyari at napuruhan pa nga ang isa nilang kasamahan nang saksakin nga ng isang lalaki na gusto nga unahin ang bahay nila. Tayo na nga ang tumutulong. Sila pa tong mananakit. Bilisan na lang natin. Sad na nga lamang ni Kevin kay James. Huwag niyo nang ipasama si Espinosa. Dalhin niyo na lang sa ambulansya sa labasan. Nauna na nga si Kelvin at Fajardo na pumasok nga sa looban. Mabigat ang hose ngunit meron namang ibang kalalakihan na tumulong nga sa kanila. May bata sa bandaron, umiiyak. Humahangos itong lumapit nga sa kanila at itinuro nga ang di kalayuan na mukhang napupuruhan na rin ng apoy. Sobrang kinakabahan nga ang babae. Ako nang bahala dito, Salazar. Tulungan mo na lang ang bata. Napatango na nga lamang si Kevin at mabilis na tumalima. Sinuong niya ang malakas na apoy dahil rinig na rinig nga sa labas ang iyak ng bata habang unti-unting tinutupok nga ng apoy ang tahanan nito. Hindi niya alam kung nasa ng magulang ng bata at baka naiwan lang nga lamang ito sa sobrang pagkataranta. Hinanap ni Kevin kung nasan nga ang bata, ilang minuto pa nga niya ito bago nakitang umiiyak sa loob ng CR pala. Napamura na nga lamang siya. Sandali, pasain mo ang katawan mo ng tubig. Dali na! Mabilisan nga niya itong binuhusan ng tubig nang hindi man lamang ito tumayo at umiiyak pa rin. Masyado nang malakas ang apoy sa labas at baka madaganan pa nga sila ng mga debris ng bahay kung hindi nga kaagad sila nakalabas. Sir! Naluluha pa nga nasad nga ng bata. Shh! Ligtas ka na bata! Buong tapang na wika nga ni Kevin. Hindi na bago nga sa kanyang trabaho dahil 5 taon na rin naman siyang nagiging ganito. Sa halos sunod-sunod nga. Ngunit ngayon lamang siya naka-encounter. Nasusuong nga siya sa nagbabagang apoy upang iligtas ang isang bata na parang napapanood lang niya sa pelikula. Sandali lang po, sir. Yung mga kapatid ko po nasa kwarto po sila. Umiiyak pa nga. Nasaad nga nito. Nagulat naman si Kevin sa sinabi nga nito ngunit kailangan nga niyang tulungan ng mga to kaagad. Nasaan sila? Natatarantang tanong nga nito. Nasa itaas po, sir. Napailing na nga lamang si Kevin dahil masyado nang makapalang usok ngunit hindi naman nila pwedeng iwanan ng mga kapatid ng batang babaeng nasa kanyang bisig. Ililigtas ko ang mga kapatid mo. Basta, lalabas muna kita, okay? Mahinang napatango na nga lamang ang bata. Mabilis ang pagkalap nga ng apoy sa kabahayan kaya mas nagmadali na nga lamang si Kevin upang maisalba ang buhay nga ng magkapatid. Ilang oras nga niyang binuno ang pag-iwas nga
Namatusta ng apoy dahil gusto nga niyang magkaroon pa ng pamilya at muling makasama nga ang babaeng mahal niya at hanapin nga ito. Paniguradong may medalya na naman itong si Salazar. Woohoo! Hero yata ng taon to eh. Pabiro nga siyang sinuntok ng kaibigan. Ano ba naman kasi? Nailigtas nga niyang 3 bata na nasa kustodiya nga ngayon ng BFP dahil nga sa walang mga magulang na naghanap sa mga bata sa ngayon. Nagulat pa nga si Kevin nang mahanap nga niya ang 2 pang bata dahil magkakamukha nga ang 3 at pareho pang mga babae. Ginagawa ko lang ang tama, boy. Saad naman ni Kevin sa kanyang kasamahan na si Fajardo. Hanep pre, kamukha mong mga bata, alam mo ba yun? Malakas nga siyang tinapik ng isa pang kaibigan at malakas nga itong natawa. Oh gag, wala akong anak koy. Malakas naman niyang sinuntok pabalik nga ang kaibigan. Oo nga boy, kanina ko pa nga iniisip eh. Mga syunga, kanino naman ako magkakaanak? Galit naman na asik nga ni Kevin. Tumabi naman ang upo ang 2 at tinakbayan siya. Malay mo, may anak pala kayo ni Lucille. Napaubo na nga lamang ng malakas si Kevin dahil imposible man siguro ang sinasabi ng kaibigan. Saad pa nga ni Fajardo? Tapos tinago lang sa'yo pre kasi barumbado ka diba? Shit talaga ang mga kaibigan niya. Paano'y kilala ng mga ito si Lucille na ex nga niya dahil tropa niya ang mga ito nung high school pa lamang sila. Marahas na inilayo nga ni Kevin ang sarili sa mga kaibigan. Hindi yun mangyayari dahil kung nagkaanak man kami, hindi niya ako iiwan at paniguradong sasabihin niya sa akin. Seryoso nga niyang wika at bumaling na nga lamang ng tingin sa mga batang nasa di kalayuan habang kumakain nga ang mga to. Iniwan niya ang mga kaibigan na nagtatawanan pa rin. Mga ulol talaga ang mga to at kung ano-ano na nga lamang ang pinagsasasabi. Nalapitan nga niya ang triplets dahil tila nalulungkot pa rin ang mga to. Ayos lang ba kayong 3? Gusto niyo pang kumain? Nakangiting tanong pa nga ni Kevin sa mga ito pero sabay-sabay lang ang 3 na umiling. Sir, wala pa rin po ba si nanay? Papaiyak na naman nga nitong tanong. Hindi agad nakasagot si Kevin dahil pagkatapos ngang maapula ang sunog, nagsipag-alisa na nga rin ang mga taong naroon upang pumunta sa evacuation center. Inilathala na nga rin sa social media ang nangyari sa triplets at hinanap na nga nila ang mga pamilya ng 3 pero wala pa rin silang balita. Hinaplos niya ang buhok ng batang babaeng una nga niyang nailigtas at ngumiti rito. Hinahanap pa namin ang nanay niyo pero huwag kayong magalala dahil sinabi naman namin kung nasan kayo. Sigurado kung pupuntahan niya kayo rito. Hindi po alam ni nanay kung nasan po to. Baka po nag-aalala na po siya sa amin. Naluluha pa nga na wika nga ng pangalawang bata. Kahit nasa 5 taong gulang lamang ang mga to, ay nakikitaan na nga ni Kevin na mahal nga ng mga ito ang kanilang ina. Bakit ba wala ang nanay niyo sa bahay niyo kanina? Naglalabada po kasi ang nanay namin. Baka po hinahanap niya na po kami. Samantala halos kapusin nga ng hininga si May nang may nakapagsabi nga sa kanya na nasusunog nga ang eskinita na kwarto nga sa tondo. Tinakbo nga niya ang sakayan upang mabalikan nga ang kanyang mga anak ng mabilisan, ngunit huli na nga nang makita nga niyang wala na ni isang bahayang konkreto na natira. Abo, at ang kaunting usok na nga lamang ang naiwan. Diyos ko May, ang mga anak mo! Nagala lang saad naman ng kanilang kapitbahay na si Aling Nena. Nanghina si May dahil nga sa nakita nga niyang abo na nga lamang ang naiwan sa kanilang bahay na ilang taon na nga niyang pinaghirapang hulug-hulugan kada buwan sa pamamagitan ng paglalabada. Pero higit na kinabahan nga si May para sa kanyang mga anak. Nasaan po ang mga anak ko? Umiiyak na nga, naniyog-yog nga si Aling Nena. Umismid lang ang matanda at hinawi ang kamay niya. Kung hindi ka lang pabayang ina, sana narito pang mga anak mo. Malakas na nga lamang na napahikbi si Lucille dahil nga sa naging asal nga ng matanda. Oo, si Lucille na ex nga ng bumbero ay si May. May nga ang tawag sa kanya ng mga ibang kakilala niya dahil nga masyadong mahaba raw ang Lucille, kaya hinahayaan na nga lamang niya.
Sigaw na nga lamang ni Lucille. Bella, Lily, Rory. Malakas niyang sigaw habang umiiyak, ngunit walang sagot mula sa mga to. Bakla, bakit ngayon ka lang? Tanong nga ni Gino kay Lucille. Sabihin mo sa akin, Gino, naligtas ang mga anak ko. Nagmamakaawang wika nga niya sa kaibigan. Pabaya kasi ina, kaya yan ang nangyari sa mga anak mo. Irap naman ang matanda kay Lucille. Che, yung bunganga mo aling nena, matabil pa rin ano? Naku, malapit ka ng kunin ni San Pedro pero asal hayop pa rin kayo. Tsupi, umalis nga kayo rito. Pandamay na matanda. Naiinis nga na asik ng kaibigan nga ni Lucille na bakla na si Gino. Umingos nga ang matanda at umalis, kaya malakas na namang humikbi si Lucille at kagad naman siyang niyakap nga ng kaibigan. Nasaan ang mga anak ko, Gino? Kararating ko lang din, Bax eh. Tinawagan lang ako ni nanay na wala na kaming bahay dahil sa sunog. Pero nakita ko sa Facebook na safe naman sila, Rory. At saka, nasa kustodiya sila ng mga bumbero. Samahan mo ko, Gino, please. Kailangan ko lang talagang sunduin ang mga anak ko eh. Baka umiiyak na sila ngayon at hinahanap na ako. Humihikbing wika nga ni Lucille. Sa loob ng 5 taon, na binuhay nga ni May Lucille Balendres ang triplets, na bunga nga ng teenage pregnancy niya, itinakwil siya ng pamilya nga niya sa probinsya dahil sa walang lalaking iniharap nga sa mga magulang. Gayunpaman ay pinili nga niyang maging nanay sa edad na 18 at namuhay nga ng mag-isa sa Manila. Dahil nga sa hindi naman siya nakapagtapos ng high school, ay pinatos na nga niyang pagiging labandera sa umaga at waitress sa gabi para lang matustusan ang pangangailangan ng mga anak. Putlang-putla ka naman, May. Kumain ka na muna kaya. Sad pa nga ni Gino kay Lucille. Wag na. Kailangan ako ng mga anak ko eh. Baka umiiyak na ang mga yun panigurado. Napabuntong hininga na nga lamang si Gino. O siya, halika na. Kinuyog nga siya ng kaibigan upang magpara ng jeep, pero napatigil si Lucille dahil wala nga siyang natirang pera. Nahihiya nga na magsabi si Lucille kay Gino na manghihiram sana siya ng pamasahe, ngunit ubus na nga talaga ang pera niya. Nasunog pa ang bahay nila. Naroon ang kaunting ipon niya sana. Hay naku, ako nang bahala, Bax. Sa pamasahe pupunta roon at pauwi. Huwag ka nang umiyak dyan. Para ka namang aning eh. Niyakap na nga lamang siya ulit ng bakla at mas lumakas na nga lamang ang kanyang paghikbi. Maraming salamat. Si Gino ang kauna-unahang tumanggap sa kanya. Hindi nito hinusgahan nga ang kasalanang nagawa niya. Tinulungan siya nito sa pag-aalaga sa triplets, kaya sobrang nagpapasalamat nga si Lucille sa baklang kaibigan. Salamat, Bax. Palagi mo na lang akong sinasalo. Anong sinasalo? Sinasalo mo mukha mo, baka marinig pa tayo ng mga fafa. At saka isipin na syota kita. Naiinis pa nga nitong asik na ikinangiti na nga lamang ni Lucille. Humahangos nga niyang pinasok ang istasyon ng BFP at nagulat pa nga ang mga taong nandoon dahil nga sa mukha ni May Lucille. Nasaan ang mga batang nailigtas niyo mula sa sunog? Sad nga nito. Sad naman ang bumbero. Kaano-ano po natin sila, ma'am? Mga anak ko sila. May ID po ba kayo? Tanong nga nito na nagpataas nga ng ultrapresyon nga ni Lucille. Ako ang nanay nila. Bakit kailangan niyo pa ng ID? Nasunog ang bahay namin at natupok lahat. Tingin niyo ba madadala ko pa yung ID ko? Sarkastiko pa nga niyang paliwanag. Naku, pasensya na po, ma'am. Hindi na po kasi namin mabilang. Yung mga gustong kumuha sa mga bata, tinaangking kapamilya raw nila. Pero wala namang patunay na dala. Naninigurado lang din po kami para sa kaligtasan ng mga bata. Sumabat na nga ang kaibigan nga ni Lucille na si Gino. Sir, ako na pong magpapatunay na anak niya ang mga bata. Ilabas niyo na po muna sila nang makilala nila ang kanilang ina. Galit na asika ni Gino at tinaasan pa nga ng kilay ang bumbero. Kung kayo po ang ama, ID na lang po ang hinahanap namin para patunay na anak niyo po ang mga batang nasa loob. Kitang-kita nga ni Lucille kung paano nga umusok ang ilong ng kaibigan. Hoy, sir, kita niyo ng sexy ko rito eh. Tapos sasabihin yung ama ko? Abat,
Matatanggap ko pa kung sabihin yung nanay ako ng mga bata kaysa maging isang ama dahil babae po ako. Babae. Singhal nga ng kaibigan nga ni Lucille at mabilis na hinatak nga. Si Lucille papasok nga sa loob. Wala nang nakapagpigil pa sa kanila dahil nga sa galit ni Gino. Ani may dragon na bumubuga nga ng apoy ang baklang kaibigan. Pumasok nga sila sa loob kahit paman. Makailang ulit nga silang tinawag nga ng lalaki sa front desk. Bella, Rory! Malakas nga niyang sigaw at hinalughog pa nga buong paligid hanggang sa nakarating na nga sila. Sa may likurang bahagi nga at nakita nga niya ang triplets na tumatawa kasama ng isang nakatalikod na lalaki. Sigurado nga si Lucille na isa rin ito sa mga bumbero dahil nga sa suot nga nitong uniforme. Nay! Malakas na sambit naman ang anak niyang panganay. Nang mahagip nga ng tingin, tumakbo kagad ito sa kanyang kinatatayuan at niyakap nga siya. Diyos ko, salamat naman sa Diyos at ligtas kayo. Isa-isa nga niyang hinaplos sa mukha ng mga anak habang nag-iiyakan nga sila roon. Iniligtas po kami ni Sir Guapo. Ayun po. Itinuro naman ng pangalawa sa triplets ang nakatalikod. Hanggang ngayon na lalaki. Samantala hindi naman makagalaw si Kevin dahil nga sa narinig nga na boses. Oo, 7 taon na nga halos ang nakakaraan, ngunit hindi niya pwedeng kalimutan ang boses na yun sapagkat naging musika nga yun sa kanyang araw-araw. Ayaw nga niyang bumaling ng tingin dahil natatakot nga siyang mali na naman ang kanyang pandinig at pinaglaruan na naman siya ng kanyang imahinasyon. Sir, nandito na po yung nanay namin. Makakauwi na po ba kami? Cute na nilapitan nga siya ni Lily at ngayon niya lamang napagtanto nakaboses ng bata ang babaeng tinatawag nga nilang nanay. Oo naman, sad naman ni Kevin. Halika po Sir Guapo, ipakikilala po namin kayo kay nanay. Excited naman na siya hinila nga ng 3 bata. Nakayuko lang si Kevin dahil ayaw nga niyang pasahin ang kanyang sarili. Makailang daang beses na nga siyang pinaglaruan ng kanyang isipan at baka isa lamang ito sa mga yon. Nasa paligid ang mga mata ni Lucille dahil sa kung sino-sino na nga lamang pinagtututuro nga ng kaibigang bakla na gwapo raw at bet na bet niya. Hanapin kita ng pwedeng maging tatay ng triplets dito, Bax. Che, yan ka na naman Gino. Sad na nga lamang ni Lucille. Nay, si Sir Guapo po, siya po yung superhero po namin na nagtulong po sa amin. Napabaling kaagad ang direksyon ng mata niya nang hawakan nga siya sa kamay ni Lily. Ngunit gano'n na nga lamang ang paglaki ng mata ni Lucille nang makita nga niyang mukha ng lalaki. Hindi siya pwedeng magkamali. Nag-mature lamang ito ngunit kilalang kilala nga niya pa rin ang lalaking nasa harapan. Bax! Nauutal nga na bulong ng kaibigang si Gino. Minsan nang naipakita kay Gino ang isang larawan at pati na nga rin ang bakla nakikilalang lalaki. Sir, siya po yung nanay namin, di ba po? Ang ganda po niya. Mana po kami talaga sa kanya. Proud pa nga na wika nga ng anak niyang panganay. Ngunit ang lalaki nakatingin lamang ng mariin kay Lucille. Ani mo'y nakakita nga ng multo. Kami na nga lang ang magpapakilala sa inyo sa isa't isa. Nay, siya po si Sir Kevin Salazar, yung gwapo pong superhero na nagligtas po sa inyong mga prinsesa. Sir Guapo, siya naman po ang nanay naming sinay May Lucille Balendres, ang super love na love po naming nanay sa buong universe at ang pinaka-the best po among the rest. Naghagigikan pa nga ang triplets ngunit hindi pa nga rin makaimik si Lucille. Hindi mo sinabi sa akin na ang gwapo pala ng ex mo, Bax. Shims, ang fafa. Bulong pa nga ng bakla kaya mahinang ang siniko ni Lucille si Gino. Nang marinig pa nga sila. Halina kayo, uwi na tayo. Nang makabawi nga si Lucille, sa pagkagulat kagad na nga lamang niyang kinuha ang kamay ng mga anak at dali-daling naglakad. Paalis nga sa harapan nga ng lalaki. Hindi man lang po tayo nag-thank you kay Sir Guapo, nanay. Ani pa nga ni Lily at tila nalungkot pa nga at binabalikan pa nga rin ng tingin ang lalaking tila na estatwa na.
Kaya nga, hindi nyo rin ako pinakilala, ang unfair. Hani pa nga ni Gino. Balikan po natin, Nay. Magpasalamat po tayo. Cute na wika naman ni Bella. Uuwi muna tayo ha? Sad na nga lamang ni Lucille. San kayo uuwi? Sabay-sabay nga silang napabaling nga ng tingin sa likuran ng marinig nga nila ang isang baritonong boses. Napapikit na nga lamang si Lucille dahil kay Kevin nang galing yon. Sa bahay, hindi ba obvious? Sarkastiko na nga lamang nasagot nga sa lalaki. Kita niya ang pag-igting nga ng panga nito. Hindi ba natupok na nga po yung bahay nyo? Sagot pa nga ni Kevin na tuon lang na-realize ni May ang buong pangyayari. Wala na nga sila talagang pabalikang tahanan. Sa evacuation center na lang humuna kami, sir. Maraming salamat po sa pagligtas sa mga anak ko. Naroon pa rin ang sarkasmo sa tinig nga ni Lucille. Puno na ngayon ang evacuation center. Malaki ang bahay ko. Pwede kayo roon pansamantala. Seryoso nga nitong wika. Rinig nga ni Lucille ang mahinang paghakikik ng bakla, ngunit tumaas nga lamang ang kanyang kilay. Hindi na po, sir. Kaya na ho namin. Hoy, Bax, oo nga naman. Sa bahay na lang muna kayo ni sir. Ang gwapo eh. Mas okay doon. Hindi mainit tsaka maingay. Hilaw pa nga ng isingan ng baklita nga na si Gino nang binalingan nga ito ng masamang tingin nga ni Lucille. Huwag ka magalala. Hindi naman yun libre. Bayaran mo na lang ako kapag nakakaluwag ka na. Ngiti nga nito sa triplets at kita nga niyang nagliwanag naman ang mga mata ng anak niya, kaya nag-puppy eyes pa nga na binalingan nga siya ng tingin. Sige na po, Nanay. Payag na po kayo. Please po. Bilang inyong mga prinsesa, karapatan po namin na manirahan po sa isang palasyo. Tumigil nga kayo. Hayaan niyo si Nanay na magdesisyon. At saka bakit tayo titira sa isang bahay kung hindi naman natin kilala ng lubusan ang may-ari nun, di ba? Halos nagde-debate pa nga na usapan nga ng triplets na sina Lily, Bella at Rory. Pero Ate Rory, kilala naman po natin si Sir Guapo ah. Sad naman ni Kevin. Baka kasiguro kayong ligtas kayo sa bahay ko. Sige na, Bax. Wala akong perang ibabayad sa'yo. Saad naman ni Lucille kay Kevin. Libre lahat. Bayaran mo na lang ako kapag may extra ka na. Gusto na nga lamang kutusan nga ni Kevin ang sarili dahil sa ginagawa niya. Ngunit meron kasing nagsasabi sa loob niya na kailangan nga niyang tulungan ng mga to. Magaan ang loob niya sa triplets, umpisa pa lamang dahil siguro anak ito ng babaeng minsang naging mundo niya. Sige, pumapayag na ako, pero pagtatrabahuan ko na lamang ang pagtira namin sa bahay mo. Sad na nga lamang ni Lucille. Yay! Sabay-sabay pa nga nasigaw nga ng mga to sa tuwa. Kahit pa man si Rory na tila ayaw kanina, ay masayang masaya rin. Malaki nga ang bahay ni Kevin na ikinamanghanga ng triplets. Noon pa man ay mayaman na nga talagang lalaki, hindi nga naisip ni Lucille na magiging bumbero nga ito dahil tagapagmana nga siya ng mga Salazar. May negosyo naman ang pamilya ni Kevin at nagmamay-ari nga ng mga ilang sikat na kumpanya sa Pilipinas. Lucille. Nagulat nga si Lucille dahil nga sa tawag ng lalaki sa kanya. May. Ihahatid ko na kayo sa kwarto nyo. Mahigpit na ikinuyom na nga lamang ni Kevin ang kanyang kamao dahil nga sa kanyang sarili. May pagkain po ba kayo, Sir Guapo? Nagugutom na po kasi ako eh. Kamot-kamot sa ulo nga, nawika nga ng bata. Naiiling na nga lamang si Lucille sa anak dahil minuminuto kasing nagugutom nga si Lily, kaya nga kahit walang-wala na nga si Lucille, nag-i-stock pa nga rin siya ng pagkain sa bahay nila. Oo naman, saglit lang sa kusina muna tayo. Kamot-kamot nga ng lalaki sa ulo. Ako nang maghahanap, ani na nga lamang ni Lucille. Sorry, bibili ako sa labas. Saad na nga lamang ni Kevin nang makita nga na halos wala namang laman ng ref. Mabilis na dumaan ang linggo at patuloy pa rin sa pagtatrabaho si Lucille. Yun nga lang, itinigil na nga muna niya ang paglalabada dahil sa siya na nga ang naging labandera ni Kevin mismo. Ayaw pa nga sana ng lalaki ngunit nag-insist nga siya.
Ang trabaho niya na lamang ngayon ay waitress sa gabi. Nagbibihis na nga siya ng uniforme at pasado alas 5 na, alas 6 kasi ang start ng duty niya at nakauwi na nga rin ng triplets mula sa eskwelahan. Uy, nandito na si May. Ang ganda mo namang babae ka. Nakangiting salubong pa nga sa kanya ng kaibigan. Sus, nambola ka pa Maxi. Mas sexy tsaka mas maganda ka. Kaya ka nagustuhan ni manager eh. Sad pa nga ni Lucille kay Max. Che, ang babaero naman no ni Alex, hindi ko bet. Paano yan, bet ka niya? Napailing na nga lamang ang babae. Samantala malalim na nga ang gabi ang mas marami na nga ang kanilang mga customer. Hindi naman ganon kasulasok ang lugar dahil hindi naman katulad ng mga bar na makikita nga sa telebisyon. Nakaupo si Lucille sa gilid nga nang biglang lumapit si Maxi kay Lucille. O bakit? Alam mo ba, Lucille, kanina ka pa tinitignan ng lalaki na nasa pinakadulo. Crush ka yata eh. Sinuyod nga niya ng tingin ng direksyon na sinabi nga ng kaibigan. Ngunit kinapos nga ng hininga si Lucille nang makita nga niya ang isang pamilyar na muka. Madilim ang kinaupuan nga nito ngunit sa mata pa lamang kilalang kilala na nga nito kung sino yun. Walang iba kundi si Kevin. Ano naman kaya ang ginagawa ng lalaki sa lugar na to? Sa isip nga niya. Ginagawa niya dito. Kilala mo? Pero in fairness ang fafa. Jowain mo na yan. Saad pa nga ni Maxi. Alam mo, bumalik ka na sa trabaho, ang dami mong hanas dyan. Saad nga nito. Sus, day. Jowa mo yun ata eh. Hindi nga, hindi ko siya kilala. Hinayaan na nga lamang niya ang kaibigan sa mga tanong nga nito. Hanggang sa matapos na nga ang trabaho pasado alas 3 na nga ng umaga. Naghihintay nga siya nang masasakyang tricycle at malapit na nga lamang naman pala rito ang bahay ni Kevin. Pero nagulat nga siya. Kasama na nga rin si Maxi nang makita nga nila ang naninigarilyong lalaki na nakasandal sa kotse nga nito. Uy, Lucille, siya yung lalaki kanina oh. Hayaan mo na yan. Nang biglang, Lucille, saad nga nito. At biglang hinuli nga ang kamay ni Lucille. Bitawan mo nga ako. Seryosong wika na nga lamang ng babae. Hop in, sabay na tayong umuwi. Baritonong ang wika nga ni Kevin. Nakita naman niya ang pagtingin nga ni Maxi sa gilid. Sabay na patikim nga ito. Sabay na raw kayong umuwi. Sad pa nga niya. Hindi naman kasi talaga. Halika na, baka may tricycle na. Ani na nga lamang niya sa kaibigan. Lucille, wag nang matigas ang ulo. Asit nga nito nakasunod pa rin sa kanila. Ang haba ng buhok mong babaita ka. Sinusundan ka na nga, ayaw mo pa. Bilisan mo na nga lang maglakad, Maxi. Sad nga ni May. Kung ayaw mong ihatid, hindi ako na lang. Halika na, Lucille. Hinihintay ka na ng mga bata. Mahinang wika nga ulit ni Kevin. Nakinalaki na nga lamang ng mata ng kaibigan ni Lucille. Uy, grabe ka naman. Hinihintay ka na raw ng mga bata. Sad pa nga nito. Napailing na nga lamang si Lucille. At sumakay na nga lamang siya para matapos na nga. Seatbelt. Seryosong wika nga ni Kevin. Saglit nga silang natahimik hanggang sa nakarating na nga sila sa bahay ng lalaki. Padawag na binuksan nga ni Lucille ang pintuan, paniguradong tulog na nga ang triplets dahil malapit na namang magumaga. Nainis na nga lamang talaga siya sa ginawa ni Kevin ngayon. Matulog ka na. Ako nang bahala sa breakfast ng mga bata. Seryoso nga nitong wika. Sa likuran niya nang makita nga nitong pumunta sa kusina. Sanay kasi siyang pag-uwi ay inaasikaso na kaagad ang umagahan ng mga anak bago matulog. Pinaplansya ang uniforme ng triplets at inaayos nga ang kanilang mga gamit sa eskwela. Ako na. Ikaw ang matulog at mukhang nakainom ka. Sad na nga lamang ni Lucille. No, I insist. You look so tired. Hindi naman ako lasing. Ani pa nga ni Kevin. Hindi nga lasing pero kapag sinuntok kita, malalasing ka talaga. Inis na pakti na nga lamang ni Lucille sa kanyang isipan. Minsan naiisip nga ni Kevin kung ano ba talaga ang nagawa niyang mali kay Lucille kasi ito naman talaga ang nangiiwan sa kanya.
Ang babae naman ang nanakit sa kanya. Kaya para saan pa ang galit nga nito? Kaya nagtataka talaga siya pero alam niya na may rason yun dahil hindi naman talaga ganito si Lucille sa kanya. Dati, hinanap pa nga niyang babae pero para lang itong bula na basta na nga lamang nawala. Sir Gwapo! Gulat kayo, no? Cute nga na saad nga nila Bella at Lily. Bakit kayo nandito? At ano na yung dala niyo? Nakita kasi niya na may supot nga na dala si Rory. Saad naman ni Rory, Naisip po kasi namin na lutuan po kayo ng bilo-bilo. Nagpatulong lang po kami kay nanay. Syempre po, hindi naman po namin abot yung kitchen counter nyo eh. Grabe naman, dinalhan niyo pa ako. Wow, pagkain ba yan? Pahingi ako ah. Natawa na nga lamang si Kevin. Mahina nga nitong ginulo ang buhok ng mga batang sina Lori, Bella at Lily na nagpadala nga sa kanya ng bilo-bilo. Umismid naman ang tatlo na ikinangisi na nga lamang ni Kevin. Paano ba kasi hindi makasundo-sundo nga ni Fajardo ang triplets? Palaging ang kinukulit ng lalaki ang mga to. Para lang po to kay Sir Gwapo. Kaaskilay pa nga na saad nga ng isa sa mga triplets na si Lily. Oh? Sir, di naman ako at saka gwapo din naman ako. O bakit po, gwapo ka po ba? Nakasimangot na wika pa nga ni Rory at malakas na nagtawanan ng mga kasamahan nga ni Kevin na mga bumbero. Burn! Ayan ang napapala mo, Fajardo, ang sama mo kasing tao. Malakas naman ang sinuntok nga ni Fajardo, si James, pero humagalpak na nga lamang ang huli. Anak nang, talaga ni Lucille ang mga yan, Salazar ah. Napakasama ng mga ugali. Nailing na nga lamang si Kevin at pinapasok nga ang triplets sa opisina niya. Masarap po? Oo naman, masarap. Siyempre, luto yan ni nanay eh. Pagbibida naman ni Lily, nalihim na ikinangiti na nga lamang ni Kevin. Paano ba naman dati nung sila pa? Sanay na sanay naman kasi talaga. Na palaging nilulutuan nga ng merienda si Lucille. Mahilig kasi talaga sa pagluluto ang babae kaya nga hulog na ang bumbero sa kanya. Gusto niyo ng ice cream? Magpapabili ako. Tanong na nga lamang ni Kevin sa mga triplets. Talaga po? Sige po, gusto po namin ng ice cream yung malaking malaki po ah. Hindi na po kasi kami nakakatikim ng ganun eh. Saad pa nga ni Rory at Bella. Nahabag naman ang puso ni Kevin sa sinabi nga ng bata. Bakit naman? Tanong nga nito. Alam naman po kasi namin na kaya po kami ibili ni nanay ng ganun. Pero kapag tinatanong niya po kami kung gusto po ba namin, umiiling na lang po kami. Naawa po kasi kami kay nanay dahil marami na po siyang gastusin. Kaya nga po nag-aaral kami ng mabuti para kapag yumaman na po kami, hindi na po magtatrabaho si nanay ng marami. Gagawin na lang po namin ng lahat para maging reyna po namin sa bahay si nanay. Yung nakaupo na lang siya palagi, tsaka yung wala pong pinoproblema, kami naman pong mag-aalaga sa kanya. Sunod-sunod nga na saad ni na Rory, Bella at Lily. Hindi nga lubos maisip nga ni Kevin kung paano kinakaya ni Lucille na magtrabaho at maging nanay sa triplets. Ngunit ganun pa man, alam ng lalaki na pinalaki nga niya ng maayos ang mga anak kaya gustong-gusto nga niyang ikulong sa bisig ang apat at protektahan nga habang buhay. Saad na nga lamang ni Kevin, simula ngayon, lahat ng gusto ninyo ay bibilhin na namin. Ha? Ay, gusto ko po ng crush, Sir Gwapo. Saan po kaya yan nabibili? Napaubo na nga lamang at nabulunan nga si Kevin dahil nga sa inosenteng tanong nga ni Bella. Ha? Bakit naman crush? Hindi naman yun nabibili. Hala ko rin. Yung kaklase kasi namin na maldita, sabi niya po binilihan daw po siya ng mama niya ng crush. Sumbong nga ni Lily. Kaya nga pero crush ko kaya yung si Venice pero inangkin ni Charlotte kasi binili raw ng mama niya eh. Eh, hindi naman po pala nabibili ang crush, maldita at sinungaling po talaga yung si Charlotte. Nakasimangot naman na saad nga ni Rory. Napakamot na nga lamang si Kevin sa batok dahil tumataas nga ang dugo niya. Sa kwento nga ng triplets. Paniguradong kapag narinig nga ito ni Lucille, ay tataas nga na naman ang kilay ng babae. Hindi nabibili ang crush. Ice cream lang ang nabibili.
Yan ang bibilhin natin, okay? Natampal na nga lamang niya ang noo dahil nga ang daming crush ng mga batang ito at nagsusumbong pa nga talaga sa kanya. Akala naman talaga ng susit na yun na maganda siya. Ha? Mas maganda ako sa kanya. Hirap pa nga ni Bella. Sabi pa ni Irish na siya raw yung nililigawan ni Edward. Sa akin naman palagi nanghihingi ng answer si Edward di sa akin siya may gusto. Diyos ko, parang araw-araw yata tataas ang dugo ko sa kwento ng mga batang to. Mahina na usal nga ni Kevin sa sarili. Sad na nga lamang nito. Bawal kayong ligawan ng kung sino-sino lang dyan. Dadaan muna sila sa akin. Sa karayom, aba. Huwag kang mag-alala, Sir Gwapo. Ang pinakapogi lang po ang ihaharap namin sa inyo. Napabuga na nga lamang ng hangin si Kevin. Tatanda ako ng maaga sa inyo. Ilang buwan na nga ang dumaan at hindi pa rin makaipon-ipon nga si Lucille upang mangupahan man lang sana ng maliit na apartment para sa kanila. Kaya kahit gabi-gabi nga niyang iniisip ang pag-alis sa bahay nga ni Kevin, hindi niya pa rin magawa dahil nga sa iniisip nga niya ang kapakanan ng kanyang mga anak. Sa totoo niyan kasi natatakot nga siyang mahulog muli sa lalaki. Noon pa may hindi nga siya gusto ng mag-asawang Salazar kaya nga pinili nga niyang huwag sabihin kay Kevin ang katotohanan. Sariwa pa rin sa kanyang isipan kung paano nga siya itinakwil at ang triplets ng magulang nga ng lalaki. Malakas ang buhos ng ulan. Dala-dalawa nga sa mga triplets ay sinuong nga nila ang malamig na klima dahil wala nga siyang iba pang mapuntahan. Kahit ayaw nga niyang gawin ito, napilitan nga siya upang mabuhay ang anak. May lagnat si Lily at na-confine nga ito sa ospital at walang-wala nga siyang pambili ng gamot. Mrs. Salazar, please tulungan niyo po ako. Isalba po ninyo yung apo niyo. Umiiyak na pagmamakaawa nga ni Lucille pero hindi man lamang natinag ang matanda. Naalala nga ni Lucille ang nangyari sa nakaraan. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na layuan mo ang anak ko? Umiling nga si Lucille. Ngayon lang po ako lumapit sa inyo. Apo niyo po kasi nangangailangan eh. Ha? Hindi ko kailanman kikilalanin ang mga batang yon. Umalis ka na, May. Malakas nga siyang itinulak ng matanda. Parang awa niyo na po. Kayo na lang po talagang naisip mong natutulong sa akin. Sa amin. Ng apo niyo. May binalaan na kita dati. Hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Hindi karapat-dapat ang mga anak mo na maging isang Salazar. We are a noble family and we don't accept people from the lowest class. Manghampos lupa. Asik pa nga nito pero mariing hinawakan nga nila silang laylayan ng pantalon nito dahilan para mapatigil nga sa paglalakad ng matanda. Maawa po kayo. Hindi ko na po ginugulo si Kevin. Iniwan ko po siya kagaya ng gusto niyo. Pero ngayon iligtas niyo lang po ang anak ko. Saad nga ni Lucille. Antoinette, bigyan mo ng cheque ang babaeng yan. I am warning you, May Lucille, na oras na bumalik ka pa sa buhay ng anak ko, sisiraan ko talaga ang buhay mo. Remember, you don't deserve Kevin at hinding-hindi ka magiging karapat-dapat para sa anak ko. Tandaan mo yan. Malamig na wika nga ni Edna, na ina ni Kevin. Hindi na malayan ni Lucille na tumutulo na pala ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Sa kasalukuyan, tali-dali nga siyang bumangon upang i-check ang triplet sa kwarto ng mga to, pero nagulat nga siya nung nakita nga niyang natutulog si Kevin sa gitna ng mga bata at nakayakap na sa lalaki ang mga to. Nakita nga niyang gumalaw ng bahagya si Kevin kaya dali-dali nga sana siya nga alis, pero nagbukas nga ang mata nito at nakita na siya. Lucille? I'm sorry, babalik na sana ako sa kwarto pero dinalaw na ako ng antok. Tila nahihiya naman na wika nga ni Kevin kaya tumikim na nga lamang ng bahagya. Gustuhin man ng babae na sabihin sa lalaking katotohanan kung bakit ganun na lamang ang pakikitungo nito sa kanya. Pero hindi siya handang masaktan ng mga anak dahil paniguradong kamumuhian lamang ito ng ina ng lalaki. Hindi. Ako dapat ang manghingi ng paumanhin dahil paniguradong kinukulit ka na naman ng 3 batang yan. Sad na nga lamang ni Lucille kay Kevin. Of course not. Bukod sa pangungulit mo, gusto ko ring kulitin ako ng triplets. Lumihis ka agad ang tingin nga ni Lucille palayo sa lalaki at tumikim dahil sa pag-init nga
nang magkabila nga niyang pisngi. Alis na ako. Awkward na nga lamang nasaad nga ni Lucille. Nang biglang, "Can we talk?" Tanong nga ni Kevin. "Ha? Para sa naman?" "Hindi ka ba makatulog, Lucille? Sandali, pagtitimpla kita ng gatas." Kinapaan nga ni Lucille ang puso niya dahil malakas nga ang pagkabog noon. Mukhang hindi na yata safe na lumapit pa siya sa lalaki dahil paniguradong masasaktan na naman siya sa huli. Sinundan nga niya sa kusinang lalaki at nahagip nga ng mata niya ang wall clock at pasado 12:00 na pala ng umaga. Napatikhim nga siya. "Here, inumin mo. Hindi ka pa talaga nakakatulog?" Umiling si Lucille. Hindi pa. Ilang minutong walang namutawing ingay nga sa kanilang dalawa. Hindi rin alam ni Lucille ang sasabihin hanggang sa binasag na nga ni Kevin ang katahimikan. Nakatira tayo sa isang bahay pero hindi man lamang tayo makapag-usap ng maayos. Mahina pa nga nitong wika. Kasi wala naman tayong dapat pag-usapan eh. "Kamusta ka na, Lucille?" Natahimik nga siya sa tanong ng lalaki. "Ayos lang." Pero si isip-isip nga niya, ayos nga lang ba talaga siya? Yun ang tanong sa kanyang isipan. For years, hindi niya tinanong ang sarili kung kamusta na ba siya. Basta ang alam niya maayos ang takbo ng kanyang buhay hanggang nasa tabi nga niya ang mga anak at kailangan niyang magpakatatag. "How are you after you left?" Biglang tanong nga ni Kevin. Gustong sabihin ni Lucille kay Kevin na hindi naging maganda ang takbo ng kanyang buhay. Hindi siya nakapagtapos ng high school dahil nga sa naging batang ina nga siya. Ngunit ganun pa man, masayang masaya nga siya dahil kung hindi dumating sa buhay niya, ang triplets ay baka iba rin ang pinagdaanan nga niyang pagsubok. Okay na okay ako, Kevin. Sige, matutulog na ako ah." Tila umiiwas nga, nasaad nga ni Lucille at tumalikod na. Gusto niyang sabihin dito na dahil sa'yo, Kevin, hindi ko natupad ang mga pangarap ko. Itinakwil ako ng sarili kong pamilya, pati ng pamilya mo, namuhay akong mag-isa. Pinalaki ko ng mag-isa ang mga anak natin. Kahit ilang beses kong gustong sumuko kasi pagod na ako. Gusto nga niyang sabihin lahat ng yon. Pero pinahid na nga lamang niyang luhang pumapatak sa kanyang pisngi. Hindi naman na kasi niya mababawi ang nangyari na. Kaya dapat kalimutan na nga yun at mag-move forward. "Hindi ako okay nang umalis ka nang wala man lamang paalam, Lucille." Mahina ngang wika ni Kevin. Sa likuran ng babae at mukhang hindi na nga siya narinig nito. Pumasok na nga si Lucille sa kwarto ng mga anak para sa nagisingin ng mga to pero nagulat nga siya at nagkakagulo na nga ang tatlong bata habang niyayakap nga si Kevin. Napatikim nga siya. Nay! May good news po kami sa inyo! Nakangiting sigaw nga ni Lily at tumatalon-talon pa nga talaga sa kama. Nanay, paniguradong magiging masaya po kayo sa sasabihin namin. Ano ba talaga yung good news nyo at kinakabahan talaga ako? Pumagikgik naman ang mga anak at itinuro nga si Kevin. May tatay na po kami! Yay! Ha? Kinakabahan nga niyang usal. Sabi po ni Bella may tatay na kami. Si Sir Guapo po. Payag po siyang maging tatay naming tatlo kaya sa araw po na ito, complete family na po tayo. Buong ngiti na wika pa nga ni Rory at gano'n na lamang sumakit ang puso ng babae. Ni minsan hindi tinanong ng triplets ang tungkol sa ama nila. Ngunit ngayon niya lang na-realize kung gaano naman ito kagusto magkaroon ng isang ama at makumpleto ang kanilang pamilya. Sad na nga lamang ni Lucille na tila iniiwasan nga ang topic. Iligpit ninyo ang mga gamit nyo, alis na tayo rito. Seryoso nga niyang sabi na kagad ngang ikinatungo ng mga bata. Nagtataka naman si Kevin. Sandali Lucille, hindi naman yata tamang umalis kayo dahil lang dito. Ako ang nanay ng mga anak ko, kaya desisyon ko masusunod Kevin. Sad na nga lamang nito sa lalaki. Bilisan na ninyo. Sad nga ni Lucille sa triplets. Pero nanay, paano po si tatay? Umiiyak nga ngayon, natanong nga ni Lily at umiwas na nga lamang ng tingin si Lucille dahil hindi niya kayang makitang umiiyak ang anak. Napabuntong hininga si Lucille. Hindi niyo siya tatay, okay? Kaya umalis na tayo, masyado na tayong abala sa buhay niya.
Tinulungan na nga niya sa pagliligpit nga ng mga damit ang triplets. Naririnig pa nga rin niya ang pag-iyak ng mga to. Lucille, bakit napaka-selfish mo ha? You don't know everything I went through para lang buhayin ang mga anak ko. Wala kang karapatan. Akin sila, Kevin. Singhal na nga lamang ni Lucille. Bella, Rory, umalis na tayo rito, okay? Lily, halika na. Ngunit napatigil nga si Lucille nang binitawan nga ni Lily ang kamay niya at tinakbo ang direksyon ni Kevin at niyakap nga ito. Gusto ko po rito lang po ako kay tatay. Ako rin po, nanay. Basta ako, kung nasan si nanay, dun din ako. Pero ayoko rin pong malayo kay na Lily at Rory, nanay eh. Sunod-sunod nga na saad nga ni na Lily, Rory at Bella. Paano ang kagustuhan nga niyang umalis kung ang mga bata mismo ay ayaw? Walang sasama sa aking umalis? Tanong nga ni Lucille. Kung ano man ang nagawa ko sa iyo noon, Lucille, please. Just don't leave me begging you again. Please po, nanay, dito na lang po tayo. Okay, sige. Payag na po kayo? Mahina na nga lamang narapatango si Lucille. Mabilis namang tumakbo ang tatlo sa kanya at niyakap siya. Mabilis na tumakbo ang oras at ganun na nga lamang kalalim ang relasyon nga ni Kevin sa triplets na animoy hinding-hindi nga siya gustong mawala sa tingin nga ng mga bata. Minsan may nakakapagtampo ngunit naiintindihan naman ni Lucille ang mga anak. Walang kinikilala ang triplet sa loob nga ng ilang taon na ama kaya sabik na sabik nga ang mga to sa kalinga ng ama. Nay, ano po, may family day po kasi kami sa school. Pwede po bang isama po natin si tatay? Mahinang tanong nga ni Bella na tila nagdadalawang isip pa nga sa pagsasabi. Tumango na nga lamang si Lucille. Oo naman kung ikakasaya ninyo na naroon siya pwedeng-pwede. Ano pa ang pangako niyang gagawin niya ang lahat para sa kasiyahan ng anak kung hindi rin naman siya papayag. Salamat po, nanay. Ikaw po ang pinaka-the best among the rest. Hinalikan nga siya ng malutong sa pisngi na ikinatawa na nga lamang ni Lucille. Nasa trabaho nga si Lucille at busy na busy nga siya sa pagbibigay ng orders sa mga customers nang nilapitan nga siya ni Maxie at kinurot. Aray, ano bang problema mo, babaita ka? Hoy, narito na naman ang fafa mo oh. Tsaka gusto niya na ikaw daw ang mag-serve sa kanya. Ang haba ng buhok mo, bruha ka. Saad nga ni Maxie na kasamahan nga ni May, Lucille sa trabaho niya. Che, nagmarcha na nga lamang si Lucille papalapit nga kay Kevin. At halos gabi-gabi na narito nga ang lalaki. Anong ginagawa mo dito? Tanong nga nito. Saad naman ni Kevin. Binabantayan ka. Marami pa namang gago sa paligid. Kaya ko na ang sarili ko, Kevin. Umuwi ka na at may trabaho ka pa bukas, hindi ba? Magpahinga ka na lang. Saad nga nito. Aw, concerned ang baby ko na yan. Pangasar pa nga ni Kevin. Nilipitan niyang lalaki at malakas na piningot nga ang tenga nga nito. Ang sabi ko, umuwi ka na. Sabay tayong uuwi. Saad naman ni Kevin. Mahal, sige na, sabay na tayong umuwi. Pamimilit pa nga nito. Mahal mo mukha mo. Napairap na nga lamang si Lucille pero ang totoo, ang lakas nga ng kabog ng dibdib niya at halos malakamatis na nga ang pisngi niya. Go back to work. Hintayin kita rito. Seryoso nga nitong wika at basta na nga lamang bumuga ng usok mula sa hinihit-hit nga nitong sigarilyo. Sa sobrang inis nga ng babae, hinablot nga niya ito mula sa bibig ng lalaki at pinatay. Kung gusto mong maghintay hanggang matapos ang shift ko, tigil-tigilan mo na yung bisyo mo, ha? Sad na nga lamang nito. Naiinis nga niyang iniwan nga ang lalaki. Hindi na nga niya nakita pang lalaki matapos ang kanyang shift, kaya lumabas nga siya kaagad. Mag-isa nga siya ngayong naghihintay ng masasakyan. Bigla nga may sumitsit nga sa kanya. Mabilis na napabaling nga nang tingin si Lucille at naaninag nga niya ang tatlong lalaking nakangisi sa kanya. Kinabahan naman siya. Miss Beautiful, bakit mag-isa ka lang? Nakangising malademonyo pa nga na saad nga ng isa. Napapalapit sa kanya. Saad naman ng isa pang lalaki? Gusto mong ihatid ka na namin sa langit? Malakas na nagtawanan pa nga ang mga to't sumisipol-sipol pa.
Medyo madilim pa naman sa pwesto nga niya. Gusto nga niyang sumigaw, pero kung sisigaw siya paniguradong, wala rin namang makakarinig. Tokneneng ka talaga, Kevin. Akala ko ba hintayin mo ako, bakit umalis ka na? Bulong nga, ni Lucille sa kanyang sarili. Akmang tatakbo na nga lamang siya, ngunit nahawakan naman siya ng lalaking may matigas na muka, kaya takot na takot nga si Lucille at nagpumiglas. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Inis na saad na nga lamang niya. Uy, tiba-tiba tayo ngayon ah. Mukhang masarap pa naman tong si Miss Beautiful. Akmang lalapit pa nga ang isang lalaki, pero napasigaw na nga lamang siya sa gulat nang bumulagta nga ang lalaki sa kanyang harapan habang bumubulwak nga ng dugo ang bibig nito. Sinong nagsabi sa inyo na may karapatan kayong hawakan ng asawa ko? Mariin at malamig na wika nga ni Kevin sa likuran nga ng mga lalaki habang mahigpit na hinahawakan nga ang baseball bat. Lumaki ang mata ni Lucille dahil nga sa galit na nakikita nga niya sa mata ni Kevin. Kevin, saad nga niya. Saad naman ni Kevin sa lalaki, bitawan mo ang asawa ko kung ayaw mong sumunod ka sa kanya. Tinuro nga nito ang isang lalaki na tila wala na ngang malay. Ngunit nakipagbuno nga ang dalawa na lalaki at nakipagsuntukan nga kay Kevin. Nainis nga si Lucille dahil mukhang natatamaan nga ang asungot ng mga kamuo ng dalawang lalaki. Hanggang sa makabawi nga si Kevin at napatumba ang dalawang mga hayop. At mga ampasin na nga ang mga to, pero nagsipagtakbuhan na nga sila. Ayos ka lang? Sinaktan ka ba nila? Kinakabahan nga ni sinuri nga ni Kevin si Lucille pero napaubo na nga lamang siya. Sa sakit ng suntukin siya ng babae sa tiyan. Aray, masakit! Reklamo nga ni Kevin. Ogag ka ba? Hoy, paano kung napano ka? Okay lang ako. Paano, hinawakan ka ba naman? Makukulong ka talagang hayop ka kapag may nangyaring masama sa kanila. Saad nga nito na nag-aalala nga para kay Kevin. Huwag ka nang mag-alala. Walang CCTV sa lugar na to. At saka self-defense lang naman ang ginawa natin. Amin na nga yung sugat mo. Tsaka hinawakan nga nito ang sugat nga ni Kevin. Aray, masakit. Napairap nga si Lucille. Malamang, bilisan mo nang mag-drive, gagamutin ko yan. Saad nga nito. Sorry kung medyo nahuli ako. Sakto ka lang ng dating, bakit mo ba naman kasi ako iniwan? Sorry na, nagbanyo lang naman ako eh. Saad nga nito. Nakarating na nga sila sa bahay nga ni Kevin. Mabuti na nga lamang talaga at hindi nagising ang triplets dahil baka mag-alala lang ang mga to sa nangyari nga sa muka ng kanilang tatay. Huwag kang malikot. Naiinis nga na hinawakan nga ni Lucille ang panga ng lalaki at gagamutin nga ito. Mahapdi kasi. Alam ko, wag sabing malikot eh, tigas ng ulo. Hinipan pa nga niya ang nadaanan nga ng bulak na may lamang alkohol dahil nga sa napapapikit ngang lalaki sa sobrang hapdi nga nun, ngunit muntikan na ngang matapon ang dalangan niyang gamot nang basta na nga lamang hinapit nga ni Kevin ang bewang nga ni Lucille. Napaupo tuloy siya sa kandungan nga ng lalaki. Ayan, yakapin mo naman ako, Lucille. Pambawi man lang kanina. Ang gusto ko talaga, kispirin tsaka yakapsul. Yan talaga yung makakagamot sa sugat ko. Napairap na nga lamang si Lucille pero sad nga nito. Salamat sa pagligtas sa akin. Oo naman, kahit paulit-ulit pa kitang iligtas. Kahit na isakripisyo ko pa ang buhay ko. Sad nga ni Kevin. Pakawalan mo na ako, gagamutin ko na yung mga sugat mo. Sagot na nga lamang ni Lucille dahil sobra na nga ang kabog ng dibdib niya. Gumagaling na, sa yakap mo ba naman eh? Sinong sugat ang hindi gagaling? Nakangising wika pa nga ni Kevin. Hindi na malaya ni Lucille na nakatulog na pala sila sa sofa sa may living area habang yakap-yakap nga nila ang isa't isa. Nagising na nga lamang sila ni Kevin dahil nga sa pangungulit nga ng triplets at sa ingay nga ng mga to. Hoy, ayusin niyo na, baka magising na sila nanay at tatay. Oo, eto na, patapos na pela. Ready na lahat. Sunod-sunod nga na saad nga ni Bella, Lily at Rory. Hoy, gising na. Gising na ang mga bata. Umungot na nga lamang at mas siniksik pa nga ang sarili ni Kevin kay Lucille. Narinig naman niya ang paghagikgik
ng 3 bata. Kevin gising na sabi. Good morning, mahal. Umiingos nga na bumukas nga ang mata nito at hinalikan nga ang buhok niya. Ay, ang sweet naman ng nanay at tatay namin. Hagikdik nga ng triplets at niyakap nga sila ng mga to at isa-isa nga silang hinalikan. Bakit naman ang aga niyong nagising? Kita niyo, nag-enjoy pa sa pagyayakap pa ng nanay at tatay niyo eh. Siniko na nga lamang nilo silang lalaki dahil nga ito naman ang parang tuko na nakayakap nga sa kanya. Saad na nga lamang ni Lucille, sira ulo, tumayo ka na nga dyan. Ang sakit babe, mapanakit ka talaga. Ano po ang nangyari sa mukha niyo, tatay? Bakit po may pasa? Biglang tanong naman ni Bella. Napailing lang naman si Kevin. Wala, nahulog lang ako sa may hagdanan kagabi. Nay, tay, dali, may surprise po kami sa inyo. Excited namang wika nga ni Rory at hinila nga silang dalawa ni Kevin sa may kusina. Ha? Bakit? Anong meron? Happy Family Day! Sabay-sabay nga nasigaw nga ng 3. Napanganga naman sina Lucille at Kevin dahil may nakahandangang umagahan sa lamesa. Kayong nagluto nito? Paano kapag napasok kayo? Aba naman, sad nga ni Kevin. Family day ninyo ngayon, diba sa eskwela? Napatampal na nga lamang si Lucille sa noo. Okay lang, Nay, napagdesisyonan po naming 3 na hindi na po kami pupunta at dito na lang po tayo magse-celebrate ng family day. Mukha kasing pagod na pagod po kayo eh. Ngiting saad nga ni Rory. They spent the whole day laughing, nanonood nga sila ng sine at nagluto nga ng mga snack habang si Kevin at Lily naman nag-ihaw nga ng barbecue sa likurang bahagi ng bahay ng lalaki sa pool area. Buong araw na pinuno nila ng masayang alaala kapalit ng mga taong hindi nila kasama ang ama. Masayang masaya si Lucille dahil nakikita nga niya ang mga mata ng anak na masaya rin. At munting hiling niya sa kalangitan na sana habang buhay na nga ito. Ngunit sabi nga nila, kung kailan nasa pinakatuktok ka na ng kasiyahan, ay siya namang dumarating ang panibagong pagsubok na kailangan na lagpasan. Oh, bakit hindi ka nakasuot ng uniforme? Wala ka bang duty ngayon? Baka naman hindi ko nalabhan. Nakasalubong nga niya si Kevin. Ngumiti lamang ito tumiling. Good morning, mahal. Nalapitan naman siya ng lalaki at niyakap nga sabay halik sa noo niya. Ewan ba ni Lucille? Ngunit lunod na naman siya kay Kevin. At wala nga siyang balak umahon. Hindi ko na naplansya ang uniforme mo. Hindi talaga ako papasok sa trabaho dahil kailangan ako sa opisina. Natigilan nga si Lucille dahil bumalik na naman ang pangamba sa kanyang puso. Muli niyang naalala na hindi nga pala sila magkatulad ni Kevin ang estado sa buhay. Lupa siya, langit si Kevin. Balak ko sanang dalhin ng mga bata. Gusto mo rin bang sumama? Tanong nga ni Kevin. Ha? Bakit naman kami sasama? Kinakabahan na tanong nga ng babae. Wala namang pasok ngayon kaya mas okay na. Mapasyal ko man lamang kayo sa kumpanya. Ngiti nga nito habang hinahaplos nga ang buhok ni Lucille. Pero pagtanggi naman ni Lucille, huwag na ako, yung mga bata na lang. Napaisip nga si Lucille. Nasa mga bata lang, hindi naman siguro makikita nga ni Edna Salazar ang mga anak niya. Naglilinis nga siya sa kusina nang makatanggap nga siya ng mensahe mula kay Kevin at sinabi nga nitong naiwan umano niya ang papeles nga na kailangan nga niya. Nagmamadali namang sumakay nga si Lucille ng jeep papunta sa kumpanya ng mga Salazar. Hindi na nga niya naisip pa ang suot na damit na pambahay lamang dahil inuna nga niya ang kailangan nga ni Kevin. Ngunit mapaglaro nga naman ang tadhana nang nasa elevator na nga siya at bigla na nga lamang bumukas ito at pumasok ang taong kahuli-huli ang gusto nga niyang makasalamuha. Napapikit na nga lamang ng mariin si Lucille dahil silang dalawa lamang ang nasa loob ng elevator. Saad nga ni Edna na ina nga ng lalaki. Anong ginagawa mo dito? Hindi sumagot ang babae dahil baka tumulo lang ang luha niya. Bumalik na naman kasi ang trauma noong gabing nanghingi nga siya ng tulong dito pero tanging pangungutya at alipusta lang ang natanggap niya. Excuse me. Mabilis na nga lamang siyang lumabas nang bumukas nga ang elevator at may ibang pumasok.
Kahit hindi itong floor dapat siya lalabas, pinili na nga lamang niyang maghagdan kaysa makasama sa iisang lugar ang babaeng yon. Pawisan nga siyang nakarating nga sa floor na sinasabi nga ni Kevin. Humahangos pa nga siya at tumatakbo na ngunit talagang pinaglalaroan nga talaga siya ng tadhana ng mabunggo na naman niya ang kung sino. Sorry po. Pinulot na nga lamang niya ang bag na nahulog nga sa sahig ngunit ganun na nga lamang ang gulat nang makita nga si Edna Salazar. Napanganga siya. Ano na namang ginagawa mo dito? Manghuhot-hot ka na naman pa ng pera? Nang biglang, Hoy! Huwag mong sasaktan ng nanay namin, ha? malakas na sigaw nga ng isang matinis na tinig. Nakita niyang humahangos nga na tumakbo ang triplets, papalapit at malakas na itinulak ang matandang ginang. Lily, sad nga ni Lucille. Bakit mo sinasaktan ng nanay namin? Nakataas naman ang kilay na tanong nga ni Bella kaya nakukuha na nga nila ang atensyon ng iba pang mga empleyado. Kaya saad na nga lamang ni Lucille, okay lang si nanay, halina kayo. Hinawakan nga niyang mga anak pero kitang-kita nga niya ang pag-igting sa mukha ng matanda. No wonder ganyan lumaki ang mga anak mo kasi hindi ka naman mabuting ina. Pangungutya pa nga nito. Pero saad naman ang isa sa mga triplets na si Rory. Ang nanay po namin ang pinakatabis na nanay sa buong mundo. Kaya wala po kayong karapatan na sabihin na hindi po siya mabuting ina. Kasi mabuti po siyang nanay. Saad na nga lamang nito at niyakap ang binti ni Lucille. Pasensya na ho kayo. Hindi po nila sinasadya. Tatalikod na nga sana sila pero humabol na naman ang matanda. At hinablot pa nga ang buhok ni Lucille. Nanay! Sigaw ni Bella. How dare you go back here? Ano? Magmamakaawa ka na naman ba para sa pera? Bigla na namang sumigaw nga si Rory. Masama po kayong tao. Hindi ka naman inaano ni nanay, ha? Bakit mo po siya sinasaktan? Hindi po ba nagsorry na nga po siya? Dagdag pa nga ni Lily. Hindi po manghihingi ng pera si nanay sa inyo kasi hindi naman po namin kayo kilala. At may trabaho kaya ang nanay namin, hindi niya kailangan ng pera niyo. Busangot pa nga na wika nga muli ni Lily. Ano? Bumalik ka na naman sa buhay ng anak ko? Wala ka talagang kadala-dala, Lucille. Dinuro pa nga siya ng matanda. Lumapit naman si Rory para sana pigilan ang ginang sa panunugod nga pero malakas lang itong tinulak ng matanda. Dahilan para mapaupo pa nga ng malakas sa sahig ang bata. Doon na nga nagdilim ang paningin ni Lucille at sinugod niya ang ginang at pinagsasampal ito. Walang sino man ang may karapatan para saktan ang sino man sa mga anak ko. Saad nga ni Lucille at mabilis ang nilapitan ng umiiyak na si Rory. Nakita naman ni Kevin na nagkakagulo nga sa labas ng kanyang opisina at tila may nagsisigawan at pinapalibutan nga ito ng mga empleyado. Dali-dali siyang lumabas lalo pa at nasa labas nga ang triplets. Hinawi niya ang mga empleyado at takot na takot naman ang mga ito na nagsipagbalikan nga sa kanilang desk. Pero nagulat nga si Kevin nang makita nga niya si Lucille habang nakapatong nga sa nanay niya at pinagsasampal nga ito ng paulit-ulit. Lucille, malakas nga niyang hinatak nga. Tinulungan nga niya na tumayo ang nanay. Bakit kayo nagkakaganyan sa harapan ng opisina ko? Hindi pa kayo nahihiya? Saad naman ni Edna. Wag na wag mong sasabihin sa akin yan, Kevin, na kayo na naman ang babaeng yan. Pag-usapan natin to sa loob. Wag dito. Galit na tinignan nga ni Kevin ang dalawa. O ayan, ayan na ang papeles sa pinapahatid mo. Inabot nga ni Lucille ito kay Kevin. Lucille, saan kayo pupunta? Saad nga nito sa babaeng akay-akay nga ang triplets. Hayaan mo silang umalis. Saad naman ni Edna. Ma, pwede ba? Sigaw nga ni Kevin sa ina. Hinablot niya ang braso nga ng babae kaya napatigil nga ito. Mag-usap tayo. Sa opisina ko. Huwag na. Sa bahay na lang uuwi na kami ng mga bata. Maliit nga nang umiti nga si Lucille sa lalaki. At talagang pinabahay mo ang babaeng yan, Kevin? Sabat na naman ang matanda. Ma, ano ba? Pero sad pa rin ni Edna. Halipuro talagang babaeng yan. Hindi ka ba nakontento sa perang ibinigay ko sa iyo, ha? Kulang pa ba yun para tuluyan mo ng layuan ang anak ko? Napaawang pa nga ang bibig ni Kevin nang marinig yun. Ma, pero saad muli ni Edna?
Kaya siya umalis ng buhay mo, Kevin, dahil pinili niya ang pera. Mukha yung pera. Kulang ba ang 1,000,000 na binigay ko sa iyo, ha? Kaya ginugulo mo na naman ang buhay ng anak ko? Hindi ganon ang nanay namin. Sinungaling ka. Sad naman ni Lily. Matinis nga ang sigaw nito. It's okay, baby. Kaya na ni nanay to. Sad nga nito. Ipagtatanggol ka po namin, nanay, kasi mali naman po siya eh. Bad po siya. Ikaw po ang aming reyna. Tungkulin po namin bilang mga prinsesa ninyo na ipagtanggol ka po laban sa mga masasamang bruha. Galit na asik pa nga ni Rory at sinuyod na nga ng tingin. Ang ginang mula ulo hanggang paa. Sad pa nga ni Edna, tinuruan mo pa talaga ang mga bata na maging walang respeto. Excuse me, madam, tinuruan po kami ng mabuti ni nanay na magandang asal. Tinuruan din kami sa school pero ang sabi po ni teacher, pwede po kaming lumaban lalo na po kapag nasa tama kami. Sad nga ni Lily. Dagdag pa nga ni Rory. At ano pong pinagsasasabi ninyong mukhang pera ang nanay namin? Hindi po ninyo binigyan ng 1 million si nanay dahil kung totoo man yun, di sana hindi po naglalabada yung nanay po namin dati. Araw-araw para po may pangkain kami. Sana hindi na rin siya nagtatrabaho sa gabi at natutulog na lang po sana katabi namin. Kung may 1,000,000 lang po siya. Napanganga nga si Lucille sa sinabi nga ng anak. Alam niyang matatalino ang tatlo pero bakit parang ang tapang-tapang ng mga anak niya ngayon? Hindi kayo dapat sumasabat sa usapan ng mga matatanda. Pumunta na kayo sa baba, kakausapin ko na lang silang dalawa. Seryosong tinignan na nga lamang ni Kevin ang triplets na nakataas pa rin ang kilay. Nag-aalala lang naman si Kevin para sa triplets dahil masyado pa silang bata para sa ganitong mga tagpo. Saad na nga lamang ng isa sa mga triplets na si Lily. Kapag lumabas, naluhoan ng nanay namin, aalis kami sa bahay at buhay mo. Seryosong banta nga nito na parang isang matanda kaya napalunok na nga lamang si Kevin. Sige na, hintayin niyo na lang ako sa may lobby. Saad na nga lamang ni Lucille sa triplets. Ano po bang nangyari? Galit ka agad na asik nga ni Kevin na makapasok na nga silang tatlo sa loob ng kanyang opisina. Silimulan lang naman ng babaeng yan. Sigaw pa nga ni Edna. With all due respect lang ho, wala po akong ginawa sa inyong masama. Saad naman ni Lucille kay Edna. Lucille, walang respeto. Saad pa nga ni Edna. Pero sabi naman ni Lucille, karapat dapat ba kayong respetuhin? Sarcastic nga nitong Saad. Pwede ba? Tumigil na nga kayo para kayong bata eh. Hindi ko naman naiintindihan kung anong nangyayari. Hinding-hindi ko tatanggapin ang babaeng yan na maging parte ng ating pamilya, Kevin. Ismid pa nga ni Ginang Edna. Saad naman ni Lucille, sa'yo na ang pamilya mo. Total naman may sarili na kaming pamilyang dalawa. With your daughters, ipapaako mo sa anak ko ang mga batang hindi naman sa kanya? How pathetic. Trust me, Edna. Alam natin pareho kung sino ang tatay ng triplets. Palaban pa nga na Saad ni Lucille. What are you talking about? Tanong nga ulit ni Kevin. Huwag na huwag kang maniniwala sa sasabihin ng babaeng yan. Napailing na nga lamang si Lucille. Tsaka dali-daling umalis na nga lamang muna dahil sobra na nga ang stress na dulot nga ng ginang. Sinubukan nga siyang tawagin ni Kevin pero umalis na nga siya. Isang araw nga, ano ba naman yan, Salazar? Hindi nga ako nagpulis pero ginagawa mo naman ako ngayong secret agent. Naiinis na bulalas nga ng katrabaho nga ni Kevin na si Fajardo dahil nagtatago nga sila sa likurang bahagi nga ng apartment na inuupahan nga ni Lucille at ng mga bata. Matapos kasi ang tagpong yun, sa opisina niya ay hindi na nga niya naabutan pa ang 4 na babae sa kanyang bahay at umalis na nga ang mga to. Para sa kaligayahan ng kaibigan natin Fajardo, magtiis ka na lang dyan. Saad nga ni James. Pwede naman kasing kausapin mo na lang ang mag-iina mo ng mahusay. Sabi ko naman kasi sa iyo anak mo talaga ang malditang triplets na yon. Saad pa nga ni Fajardo. Ang ingay-ingay mo, Fajardo. Palibhasa kasi wala siyang jowa kaya ganyan. Hoy, wala ka rin nun, huwag kang feeling. Nang araw din kasing yun, nalaman nga ni Kevin na
Tunay niya palang anak ang triplets at inamin mismo yun ang kanyang ina na pinaalis nito si Lucille. Kapalit ng pananakot nga ni Edna, nasisirain nga ang buhay ng pamilya ng babae. Nagalit siya sa nanay niya ngunit mas lamang pa rin ang galit para sa sarili dahil wala nga siyang nagawa para nga sa babaeng minamahal niya. Nung panahong kailangan na kailangan nga nito ng tulong. Huy, ayun lumabas na yung triplets. Kikidnapin na ba natin? Malakas pa nga na siniko nga ni James, si Fajardo. Baliw, di mas nagalit si Lucille kay Salazar pag ginawa mo yun. Sad nga ni James. Pare naman kasi bakit naman tayo pa? Ang parang timang dito na nagbabantay sa mag-iina mo. Kung pwede ka naman kasing manghingi ng tawad na lang. Sad nga ni Fajardo. Sagot naman ni Kevin. Hindi naman kasi yun ganun kadali. Sa bagay, kung ako rin magkakaroon ng mga malditang anak, mahirap talaga yan pre. Tinapik-tapik pa nga ni Fajardo ang lalaki sa kaumiling. Napatalon nga silang tatlo ng pagbaling nga nila ng tingin ay nasa harapan na nga nila ang tatlo habang nakataas nga ang kilay ng triplets. Aba, anong ginagawa niyo rito? Hindi naman po kami tumawag ng bombero ah. Malditang wika nga ni Lily. Napalunok naman si Kevin at binundol nga ng kaba ang kanyang puso. Napailing na nga lamang ang isa pa sa mga triplets. Sabay saad nga ni Bella. Ano nga pong ginagawa niya dito sa bahay namin? Tanong nga nito. Aba, tanong niyo dito sa tatay niyo. Dinala lang naman kami dito. Sagot pa nga ni Fajardo. Wala kaming tatay. Huwag kang ngang tumunga nga lang dyan, Salazar. Aba naman marami ka nang iniligtas sa sunog ngayon ka pa ba matatakot sa mga bata? Hindi yan basta bata lang. Anak niya kasi yan. Bulong naman ni James kay Fajardo. Napailing na nga lamang si Kevin. Sabay sabing, manahimik nga kayong dalawa. Mas nakakagulo pa kayo eh. Hindi ba sabi namin sa'yo na wag mo nang paiyakin ang nanay namin? Pero bakit pinaiyak mo pa rin po siya? Hindi niyo po siya pinaglaban. Malditang sad pa nga ni Bella. I'm sorry. Sad na nga lamang ni Kevin. Dahil totoo naman. Sorry. Sabi ni nanay ikaw talaga ang totoong tatay namin. Pero bakit mo po kami iniwan? Hindi nga kagad. Nakasagot nga si Kevin dahil hindi niya rin alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam na nagkaroon kami ng anak ng nanay niyo. I'm so sorry kung wala sang tatay niyo nung mga panahong kailangan niyo ako. Huwag ka nga pong umiyak, hindi bagay. Nakasimangot pa nga na saad nga ni Lily. Nasa loob po si nanay, gusto mo po ba siyang makausap? At bilang mga prinsesa nga ni nanay, napagdesisyonan namin na patawarin ka na po. Pero sa isang kondisyon, nangangako ka bang hindi mo kami iiwan? Tumango nga si Kevin. Oo naman, habang buhay na ako sa inyo hanggang sa gusto niyo sa tabi ko. Napangiti nga ito. Okay sa amin na ikaw ang tatay namin pero ewan lang po namin kay nanay. Payag na yun si Salazar na to oh. Sad pa nga ni Fajardo. Halika na po, pumasok ka na po. Surprise natin si nanay. Wala nga sanang planong patawarin nga ni Lucille, si Kevin pero puso na nga niyang nagsasabing mahal na mahal niya pa rin ang ama ng kanyang mga anak. Kaya tinanggap niya ng buong puso nga muli ang lalaki nang sa ganon ay makapagsimula sila ulit ng panibagong buhay at mabuo ang kanilang pamilya. Nay! Malakas sa tawag nga ni Bella sa ina. Oh, bakit parang hinahabol ka naman ng masamang tao? Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong pa nga ni Lucille at sinipat nga ng tingin ng anak. Kasi nanay, si Lily po nasa dispensary. Nakayuko pa nga. Nawi ka nga kaya binundol naman. Nang kaba si Lucille. Bakit anong nangyari? Nakipag-away po, nandun na naman po si tatay kasi tinawagan ko na. Napahilamos na nga lamang sa mukha si Lucille. Talagang sakit sa ulo ang mga anak, ngunit ganun pa man, alam niyang hindi mananakit ang triplets unless ipinagtatanggol lang nila ang kanilang mga sarili. Natanaw nga nila sa di kalayuan ang paparating na sasakyan ni Kevin. Nakapamewang na nga lamang si Lucille na naghihintay sa kanyang mag-ama. Lumabas nga si Lily at Rory na puno ng kalmot ang mga muka. Nakipag-away na naman ba kayo?
Tanong nga ni Lucille. Ewan ko na lang talaga sa mga prinsesa mo, babe. Parang hindi ko na poproblemahin na makahanap ng prinsipe nila. Ang tapang-tapang nanununtok ng lalaki. Kamutulo pa nga na saad ni Kevin. Kasi naman po ang hangin po nung Oliver na yun Porket basketball player, papatol na ako sa kanya. Feeling pogi pa po, hindi naman gwapo. Pag-iirap pa nga ni Lily. Sa hangin nga kaya nagkatinginan na nga lamang silang mag-asawa. At lihim na napapangiti nga sina Kevin at Lucille. Oh, bakit puno ka rin ng kalmot, Rory? Huwag mong sabihin na kinampihan mo na naman yung kapatid mo. Sada mo ni Rory. Nay, syempre magkakampihan po kami. Sabi niyo nga magkapatid kami sa hirap at ginawa, di ba? Kaya ang laban ng isa, laban ng tatlo. Kindat pa nga nito sabay akbay kay Lucille. Pero bakit nga marami kayong kalmot? Akala ko ba lalaki ang nakaaway niyo? Marami po kasing fans si Oliver na Sus, hindi nga yun makalevel sa kagwapuhan ni tatay, ang hangin-hangin pa. Akala mo naman magkakagusto lahat sa kanya. Ako magugustuhan ng pangit na yun? Asa? Singhal pa nga ng palaban na si Lily. At nagmarch ang pumasok nga sa loob ng bahay nila. Naiwan naman sila sa labas. Nagkatinginan silang apat at malakas na bumulanghit ng tawa. Niyakap nga ni Lucille ang asawang nakoniporme nang para nga sa firefighter. Wala nang mahihiling pang babae. Minsan mang naging madilim. Ang iilang kabanata nga ng kanyang buhay, napalitan naman ito ngayon ng hapong buhay na kasiyahan at pagmamahalan. O siya, pumasok na tayo sa loob at naghanda ako ng merienda. Pananakyo ba, mahal? Akbay pa nga ni Kevin. Sa asawa sabay halik nga nito sa buhok. Ew! Tila nandidiri pa nga na pangasar nga ng anak na si Bella. Habang nagkatingin na naman ang dalawa. Anong ew, Bella? Dapat ganito kayo kasweet sa mga crush mo, anak. Pagbibiro pa nga ni Kevin ngunit malakas na nga lamang na siniko ito ni Lucille. Tay, puti sana kung katulad niyo ang mga lalaki ngayon. Ang ogag naman po kasi. Kaya nga plano ko na lang po maging madre. Ani pa nga ni Rory na ikinalaki naman ang mata nilang mag-asawa. Ha? Sabay na sigaw naman nila Lucille at Kevin. Magmamadre nga po ako, ayoko pong mag-asawa. Buti po sana kung kasing bait po ni tatay ang lalaking yun. Reklamo naman ni Rory. Diyos ko, kausapin mo nga yung mga anak mo, Kevin. Sumasakit ang ulo ko sa kanila Araw-araw ba naman kasing may problema ang triplets tungkol sa mga lalaki? Magagandang lumaki ang kanilang mga anak. Ni Kevin kaya naman habulin nga ng mga lalaki. Yun nga lang ay kung hindi nasusuntok, ay hindi naman nila gusto. Tapos yung mga gusto ng tatlo, hindi rin sila gusto. Kaya hayun, problema nga sa bahay nila ang ganitong issue. Ngunit ganun pa man alam nga ni Lucille na payapa ang kanyang puso at lubos nga ng papasalamat sa Diyos na biniyayaan siya ng ganitong pamilya at sa huli nga'y nakuha niya ring magpatawad. Hindi naman humingi ang mga taong nanakit sa kanya noon ng kapatawaran, ibinigay pa rin ito para nga sa kanyang sariling peace of mind. Ang kwento natin ngayon, naglalarawan nga ng pagmamahal, pagpapatawad at pagkakaroon nga ng pangalawang pagkakataon na kahit na may mga pagkakamali at pagkukulang sa nakaraan, merong pag-asa para sa pagbabago at pagkakasundo. Sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagmamahal, maaaring magkaroon ng bagong simula at magbago ang takbo ng buhay ng bawat tao. At dito na nga po nagtatapos ang kwento. I-comment lamang po ninyo kung gusto nyo pong magpa-shoutout para po sa mga susunod nating video. Para pagpapasalamat na rin sa inyong walang sawang pagsuporta. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening. Shoutout po sa mga sumusunod. Helen Murillo, Jenjen, Erlinda, Gabriel, Renato, Leticia Kaabay, Josephine Gabule, Iris Bajongan,
Ana Espinosa, Susan Upaga, Ernesto Rosel, Carnira Yu, Marlene Nang, Annalie Flor, Ofelia Gaetano, Annalyn, Presbyteros Rose, Merlin Bilbar, Romana Gorospe, Florida de Vera, Juliet Caday, Wilma, Dens, Valeria, Donato, Gamilong, Finang, Jocelyn Lovirana, Rubio Mirna, Chabidal, Loida Villaruz, Lourdes Banog, Presbyteros Rose Leng, Mila Gatbonton, Josie Tabing, Froilan Villarasa, Valerie, Miao, Eric Opao, Leia, Loida Salon, Jomira Bueno, Fe Navares, Pelia Rojas, Teresita Schmid, Janice Marukin, Lydia Rosal, Ofelia Gaetano, Cleo, Nesbeth Hanaban, Maribel, Rose Mar Tinito, Imelda Forteza, Imelda Bardolaza, Dani Nafarete, Merlilyn Linley, Julie Ann, Celi Amino, MJ Vlogs, Happy Beach Vacation, Anita Hernando, Felma Cabato, Gloria Amon, Liliano Bebe, Melds Nagales, Pat Mamansul, Kidim Tess, Sunshine, Shay Melody, Grace Cubar, Marlo, Elibit, Rosana, Flor de Liza, Wilson Ravelo. Shoutout po sa lahat.